Naranasan mo na ba yung parang nasa isang sangandaan ka at kapit ka pa rin sa isang relasyon o pagkakaibigan kasi komportable at pamilyar. Pero alam mong sa kaibuturan mo, hinaharangan ka nito para tuluyang mag-flourish? Ang hirap tanggapin, di ba? Yung marerealize mo na minsan, yung mga pinakamalalapit sa atin, mga taong pinagtawanan, pinaiyakan, at pinagsaluhan natin ng sandamakmak na alaala. E baka hindi talaga sila meant na samahan tayo habang buhay. Ramdam mo yung bigat ng realization na, yon? Pero dito, pumapasok ang sinaunang karunungan ng Stoicism. Binibigyan tayo ng kakaibang liwanag sa mga modernong problema natin. Yung mga Stoic, sa lalim ng pag-intindi nila sa ugali ng tao at sa paghahanap ng mas makabuluhang buhay, pinapaalala nila sa atin na ang personal growth madalas nangangailangan ng mahihirap na desisyon tungkol sa mga taong pinapapasok natin sa inner circle natin. Hindi ito tungkol sa pagpuputol ng relasyon na parang walang emosyon. Ang punto rito, piliin natin ang mga relasyon na nag-aangat, nag-i-inspire, at humahamon sa atin na maging best version natin. Kaya kung nasa crossroads ka ngayon, dinadala mo yung bigat ng desisyong pwedeng bumago sa direksyon ng buhay mo. Hindi ka nag-iisa. Sasamahan kita. Lalalim tayo sa puso ng Stoic wisdom para tuklasin ang mga senyales kung kailan panahon na para pakawalan ng may pagmamahal ang ilang koneksyon para bigyan ng puwang ang bagong paglago, mas malalim na ugnayan at mas makabuluhang pamumuhay. Samahan mo ko sa biyahe na to. Gabay ang walang kupas na turo ng Stoicism. Ready ka na bang matuklasan yung freedom at peace na dulot ng pagpapasya tungkol sa mga relasyon ng may talino at tapang habang tinatahak natin ang biyahe na to? Imbitado kitang mag-subscribe. I-share mo na rin ang video na to sa kaibigan mong dapat makarinig ng message na to. At huwag kalimutang mag-like at panoorin bawat bahagi. Kasi bawat minuto, pwedeng iyon na ang magbago ng buhay mo. Kung ang isang relasyon ang pumipigil sa'yo para mag-grow, red flag na, yan. Isipin mo muna sandali. Naranasan mo na bang parang stuck ka, hindi ka makausad? Kasi yung taong malapit sa'yo, imbes na suportahan ka, parang binabagsak ka pa? Ang hirap ng ganun, di ba? Si Seneca, believe na believe sa kapangyarihan ng personal growth at self-improvement. Para sa kanya, para magkaroon ng buhay na worth it, kailangan patuloy tayong mag-evolve, matuto, at i-push sarili natin. Kaya kung nasa isang relasyon ka, kaibigan man, kamag-anak, o jowa, at feeling mo hindi ka nakakausad, malamang ang advice ni Seneca, red flag. Yan, wag mo nang baliwalain. Hindi ko sinasabi na bawat relasyon dapat laging ipupush ka sa limit mo o palaging pang world record ang level. Pero dapat, yung mga taong mahalaga sa'yo, gusto nila makita kang umasenso. Sila dapat yung cheerleaders at support system mo, hindi mga pabigat na nagbaon sa'yo sa what if at if only. Kailangan mo munang mag-heart to heart sa sarili mo. Bakit pa ako nakakapit sa relasyong ito? Dahil ba sa nakasanayan, takot, o loyalty? Mahirap ang mga tanong na yan pero kailangan. Kasi ganito yon, yung mga totoong koneksyon, yung mga dapat mong inuubos ng oras at pagmamahal, sila yung magpapalakas sa'yo. Dapat pinararamdam nila na mas kaya mo maging higit ngayon kaysa kahapon. Tinuturuan tayo ng Stoicism na yung mga pumapaligid sa'yo dapat nakakatulong positively sa buhay mo. Hindi ito tungkol sa dami ng friends o kung gaano karami ang nagkakagusto sa'yo. Ang mahalaga, yung circle mo nag-i-enrich sa'yo, tumutulong mag-grow, at aligned sa values mo. Kaya kung nasa relasyon ka na parang quicksand kaysa launching pad, baka panahon na para pag-isipan kung dapat pa ba dyan sa buhay mo. Tandaan mo,
hindi makasarili ang gustong mag-grow. Tao lang yan. Minsan, kailangan ring pakawalan yung mga humahad lang sa'yo. Hindi dahil galit ka, kundi dahil marunong ka magpasalamat sa mga leksyong nadala nila at lakas na natutunan mong pumili ng tama. Pag-isipan mo, ang mga relasyon ba na hawak mo ngayon, tulay ba sila papunta sa best version mo? O harang lang sa growth mo? Alalahanin mo, hindi kailanman solo journey ang self-improvement. Kailangan natin ng tamang kasamahan para maging sulit ang biyahe. Lahat tayo na-experience na minsan yung malunod sa negative emotions habang nasa isang relasyon. Naranasan mo na ba yung parang drama na lang lagi ang main course at yung support halos wala sa menu? Nakakapagod, di ba? Si Marcus Aurelius may malupit na insight sa emotions natin. Sabi niya, tayo ang may control sa isipan natin, hindi sa mga nangyayari sa paligid. At dun natin makikita ang tunay na lakas natin. Game changer? To lalo na pag in-apply mo sa relasyon na puno ng selos, galit, o ibang negatibong emosyon na laging nangingibabaw. Isipin mo, kung yung relasyon parang battlefield na, hindi na safe haven, parang sinisigaw na ng sitwasyon na kailangan may baguhin. Oo, normal ang selos, galit, at iba pa sa buhay tao. Pero hindi dapat yun ang pundasyon o ang nagde-define ng relasyon na pangmatagalan at nagbibigay ng kapayapaan. Hindi ko rin sinasabi na kailangan lagi tayong masaya. Imposible namang di tayo magalit o magselos minsan. Sabi ni Marcus, tayo pa rin ang may desisyon kung paano tayo magre-react. Di kailangan pa iralin yun sa relasyon. Kung nakakaramdam ka ng selos dahil yung kaibigan mo umaasenso tapos ikaw parang stuck, o kung lagi kang galit kasi parang minamaliit ka ng isang tao, alalahanin mo, kontrolado mo pa rin ang reaction mo. Ang mahalaga dito, magkamalay ka sa nararamdaman mo. Bakit ako ganito? Anong natutunan ko dito? Paano ako magre-react para maging yung taong gusto kong maging? Hindi madali, pero kailangan itanong. Minsan, ang healthiest reaction talaga ay maglagay ng distansya o magbago ng setup. Hindi ito takasan lang ang problema. Pero kung relasyon nyo, puro negative spiral ang hatid, siguro kailangan mo na talagang mag-reassess. Hindi ibig sabihin nito na failure ka na or masama na agad yung isa. Ibig sabihin lang, hindi lahat ng relasyon meant para sa lahat ng seasons ng buhay natin. And that's okay. Big thing para sa Stoics, ang living in accordance with nature. Minsan, natural na din lang talagang lumayo. Kaya kung parati kang bugbog sa negative emotions sa isang relasyon, mag-reflect ka muna. Sabi nga ni Marcus Aurelius, hawak mo ang utak mo, reaction mo, at sa huli, yung desisyon kung sino ang papasamahin mo. Mas maganda kung relationships mo puno ng positivity at support. Doon ka talaga madedevelop at magkakapis. Huwag hayaang ang drama ang mag-define ng relasyon mo. Piliin mo yung connection na may respeto, pag-unawa, at totoong suporta. Kasi sila talaga yung tatagal at magpapalabas ng best sa'yo. Ngayon, takal natin yung mahirap pero mahalagang topic. Manipulation at control sa relasyon. Kahit anong klase pa yan. Pagramdam mong ikaw yung puppet, di partner, malaking red flag yan. Dapat pag-usapan natin ang autonomy, freedom, at ang payo ni Epictetus. Walang totoong malaya kung di niya hawak ang sarili niya. Isipin mo yun. Ang freedom daw, sabi niya, nanggagaling sa loob, sa pagiging in control ng actions, decisions, at buhay natin. Pero bakit? Minsan, napupunta tayo sa relationships na di natin hawak ang desisyon, gusto, o minsan pati isip natin parang kontrolado ng iba. Obvious na sign na may mali. Minsan subtle ang manipulation. Pasway lang ng kaunti. Papalayo sa mga gusto mo. Pero minsan, kitang-kita.
ultimatum levels, na parang kinokontrol ka na kung sino dapat ikaw o ano dapat ang gawin mo. Hindi healthy o yun. Ang totoong koneksyon, dapat laging may respeto at kalayaang maging sarili mo. Yan ang lagi pinapaalala ng Stoicism. Hawak mo ang timon ng sariling barko. Kung palagi kang nag-aalangan sa choices mo, napuputol ang pakpak mo, tanungin mo sarili mo, bakit ako nagpapakapako sa ganyang setup? Hindi ka bastusan kung bibitaw ka sa taong nananabotahe o nagkokontrol sa'yo. Paggalang ito sa sarili mo, sa kakayahan mong mamuhay ng totoo ayon sa paniniwala mo. I-apply natin ang turo ni Epictetus, ang kalayaan sa paggawa ng sariling desisyon, pag-grow, at pamumuhay ayon sa values mo. Yes, mahirap magdesisyong humiwalay sa nakakasanayan, lalo na pag mahalaga sa'yo. Pero hindi about sa madali, kundi sa tama. Minsan, ang tamang landas, siya yung palayo sa nagpapabigat, papunta sa mas authentic at mas fulfilling na buhay. Ang mga tunay na relasyon, dapat niyayakap ang uniqueness at freedom ng bawat isa. Yung nire-respeto ka, hinahayaan kang mag-explore, magtanong, mag-grow. Hindi yung pilit kang iniikot para maging iba. Therefore, kung nararamdaman mong parang puppet ka na lang, pause ka muna. Balikan mo yung sinabi ni Epictetus, walang totoong malaya kung di hawak ang sarili. Tanungin mo sarili mo, panahon na ba para putulin ang tali at yakapin ang freedom para maging totoo sa sarili? Sulit sumubok, tahakin ang journey na hawak mo manibela ng buhay mo. Napapalibutan ng relationships na nag-aangat. Nagre-respetong buo ang autonomy at kalayaan mo. Alagaan at hanapin natin ang mga koneksyon na nagbibigay empowered feeling sa atin, na nagbibigay daan sa atin na maging mga pinuno ng sarili nating buhay. Kasi sa huli, yun naman talaga ang dapat gawin ng tunay na pagkakaibigan at pag-ibig. Palayain tayo, hindi tayo ikulong. Ano nga ba ang nangyayari kapag ang isang relasyon ay mas nakakasama pa kaysa nakabubuti? Kapag sa tuwing kasama mo ang isang tao, mas napapagod ka kaysa na-inspire o natutulungan. Mas na-stress ka imbes na sumusuporta sa'yo. Para kang laging naglalakad sa bubog, paulit-ulit na nag-aaway, or basta na lang nade-depress tuwing nariyan sila. Sobrang obvious na red flag, yan na may mali. Ang mga healthy na koneksyon, yung klase na deserve natin at dapat natin pagtrabahuan. Dapat nakakabuti, nagpapasaya, at sumusuporta sa buhay natin. Sa taas at baba ng mga pangyayari. Hindi sila dapat maging dahilan ng patuloy na stress o kaya'y magdulot ng pagdududa sa sarili mong halaga. Ang mga Stoic ay tungkol sa pamumuhay ng naaayon sa kalikasan, pati na rin sa sarili nating likas na ugali, at hinahabol nila ang buhay na may kabutihan at kapanatagan. Pinapahalagahan nila ang pagpapanatili ng mga relasyong nakabubuti at kaayon ng mga prinsipyong ito. Kaya kung napapansin mong ang isang relasyon ay naglalayo sa iyo mula sa kapayapaan at sa pagiging best version ng sarili mo, baka panahon na para magmuni-muni gaya ng payo ng mga Stoic. Siguradong hihikayatin ka nilang mag-step back at tingnang maigi ang sitwasyon. Nakakatulong ba ang relasyon na ito sa iyo? Pinapaunlad ka ba nito bilang tao? O puro negativity lang? Parang sinisipsip ang enerhiya mo at pinapalala pa ang pakiramdam mo. Kung ganun, baka panahon na para tanungin kung talaga bang nakakatulong o para sa ikabubuti mo pa ang koneksyon na. Yan. Lagi nating tandaan, ang Stoicism ay nagtuturo ng halaga ng self-awareness at lakas ng loob na magdesisyon para sa sarili nating kapakanan at mga birtud. Hindi ito pagiging malamig o manhid, kundi pag-alam kung ano talaga ang makakabuti sa huli. Minsan, kailangan mo talagang magdesisyon na umiwas o lumayo mula sa relasyong
nakakasama na. Hindi ibig sabihin nito na porket may pinagdadaanan kayo ay toxic na at kailangang tapusin agad. Pero kung paulit-ulit kang pinapahirapan o pinapalungkot ng presensya ng isang tao, sign na kailangan talagang may baguhin. Ang mga healthy na relasyon, kahit may pagsubok, sa pinakaugat nito ay suporta, pagmamahal, at sabayang pag-unlad. Kaya kung nararamdaman mong relate ka dito, mag-reflect ka muna. Isipin mo kung anong mga hakbang ang pwede mong gawin para masolusyonan ang mga problema. Key ang komunikasyon. Baka panahon na para sa tapat at bukas na usapan tungkol sa nararamdaman mo. At kung hindi magbago ang lahat, okay lang unahin ang sarili mong kapayapaan at kalagayan. Ipapaalala ng Stoics na tungkulin natin sa sarili ay ang alagaan ang ugnayang healthy at bitawan ang mga hindi. Pumili tayo ng mga relasyon na nagpapasaya at nagpapabuti sa atin, hindi nagkukompliga sa buhay natin. Dahil deserve nating lahat ang mga koneksyong nagbibigay ng saya, pag-unlad at kapanatagan. At tandaan, habang hinaharap natin ang mga challenge at gumagawa ng mahihirap na desisyon, mas lalo tayong tumitibay at mas naaayon sa tunay na sarili natin. Ganyan ang Stoic Way. Yakapin ang nakakabuti at magkaroon ng karunungan para bitawan ang hindi. Isa pang deal breaker, ang kakulangan ng mutual respect. Kapag walang respeto, wala kang matibay na pundasyon para sa kahit anong positibo. Kung wala yon, parang nagtatayo ka lang ng bahay sa buhangin. Siguradong babagsak din yan. Yung mga Stoic, sobrang pinapahalagahan nila ang pagkakaroon ng integridad at respeto. Hindi lang sa sarili, kundi pati sa ibang tao. Pinaniniwalaan nila na bawat isa ay may likas na dignidad at halaga. At dapat ito ang basehan ng pagtrato natin sa isa't isa. Kaya kung nasa isang relasyon ka at hindi ka tinitingnan bilang taong may halaga, sobrang red flag nun. Hindi lang to simpleng hindi ka pinapahalagahan. Ito ay tungkol sa pag-alam na may fundamental na bahagi ng pagkatao mo na hindi ginagalang. Ang mutual respect ang pinakapundasyon ng healthy na relasyon. Dito nabubuo ang tiwala, pagmamahal, at tunay na pag-unawa. Kapag wala to, anong natitira? Isang relasyong empty, hindi kasiya siya. At sa totoo lang, hindi sulit ng oras o emosyon mo. Naririnig ko na parang sinasabi ng iba, paano kung mahalaga talaga sa akin tong tao? Paano kung hindi ganun kasimple? At tama lang yun. Komplikado ang relasyon. Malakas ang damdamin. Pero dito, pumapasok ang karunungan ng Stoicism. Ang mga Stoic ay tungkol sa kalinawan, katuwiran, at pamumuhay ayon sa pinakamataas na prinsipyong pinaniniwalaan natin. Sila mismo magsasabing, tama ba na manatili sa sitwasyong walang respeto? Pinapahalagahan mo ba ang iyong sariling halaga at mga birtud? Kung hindi, baka oras na para seryosong pag-isipan ang lahat. Hindi naman laging ibig sabihin na bigla mo na lang tatapusin ang relasyon. Ang importante, kilalanin mo ang halaga mo at gumawa ng desisyong sumasalamin dito. Maaaring kailangan mo lang magtakda ng mas malinaw na boundaries. Makipag-usap mula sa puso tungkol sa nararamdaman mo. O kung minsan, tanggapin na panahon na upang mag-move on. Tandaan, hindi pagiging makasarili or demanding ang pagrespeto sa sarili o ang paghangad na igagalang ka rin ng iba. Ito ay pagpapakita ng self-worth na palaging itinuturo ng Stoics. Parte ito ng pamumuhay ng may integridad at siguraduhin ang mga relasyon mo ay sumasalamin sa respeto at birtud na inaasa mo para sa sarili mo. Kaya kung nakakaranas ka ng kakulangan ng respeto, isipin mo kung anong epekto nito sa iyo. Paano mo ayusin ito sa paraang hindi mo isusuko ang dignidad at halaga mo? Sa huli, deserve nating lahat ang relasyon na may mutual respect, kung saan bawat isa ay pinahahalagahan
at minamahal sa kung sino sila. Ganyan dapat ang relasyon. Hindi lang nabubuhay, kundi umuunlad at sumasalamin sa pinakamagandang aspeto ng Stoic wisdom at virtues. Yung pakiramdam na parang nakakabit ka sa ilusyon kaysa realidad. Sa puso ng Stoicism, acceptance talaga ang itinuturo nito. Tanggapin ang katotohanan ng buhay natin, ng mga relasyon at ng mundo. Hindi kung ano ang gusto nating mangyari, kundi kung ano talaga. Ang mga Stoic na kilala sa praktikal at grounded na pananaw, nagtuturo na may lakas at kalayaan sa malinaw na pananaw. Walang rose-colored glasses ng ilusyon. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa mga relasyon natin? Ibig sabihin, kailangan nating harapin ang katotohanan ng buong tapang. Nakabase ba sa realidad ang relasyon o umaasa ka lang sa pantasya? Pinapalampas mo ba ang red flags? Binabaliwala ang mga issue? O kaya'y binubuo mo lang ng magandang imahe ang isang tao? Pero malayo yon sa totoong sila. Kung gano'n ang ginagawa mo, hindi mo tinutulungan ang sarili mo o ang partner mo. Ang pagkapit sa ilusyon ay parang nabubuhay ka sa mirage. Sa malayo okay tingnan, pero paglapit mo, wala palang substance o katotohanan. Hindi ibig sabihin na wala ng puwang ang pag-asa o pangarap sa relasyon. Meron naman. Pero may hangganan ang healthy aspirations sa pagkawala ng sarili natin sa ilusyon na nakakaalis sa tunay na koneksyon. Ang Stoic way ay tumanggap ng katotohanan. Kahit uncomfortable o masakit, hinaharap ang ilusyon ng direkta. Hindi madali yon. Kailangan ng honesty at vulnerability. Pero may kapangyarihan sa katotohanan. Yan ang pundasyon ng tunay, malalim, at makabuluhang relasyon. Ang pagtanggap sa realidad kaysa sa ilusyon, pwedeng magbago talaga ng buhay. Minsan, kailangan ding amining hindi pala yon ang akala mong relasyon o hindi talaga sila ang taong umaasa ka. Masakit, pero mahalagang hakbang papunta sa tunay na pag-unlad at kalayaan. Dito ka magkakaroon ng space para pumasok sa authentic na relasyon. Yung minamahal ka at minamahal mo bilang tunay na kayo. Hindi ayon sa mga naimbento mong ilusyon. Kaya kung nararamdaman mong napapanatiling kabit ka sa ilusyon, sandali at mag-reflect. Ano ba talaga sa relasyon mo ang totoo? Ano doon ang embellishment o imagination mo lang? Ano ang epekto nito sa kaligayahan at kapakanan mo? Hindi tungkol sa pagiging negative ang Stoicism o pagpapabaya sa sarili. Baliktad, tinuturuan tayo nito ng kapayapaan at contentment kung natututo tayong sumabay sa katotohanan. Sa pagtanggap sa realidad, mas marunong tayong mag-navigate sa buhay at relasyon. Hawakan natin ang challenge na tingnan ang relationships gamit ang lente ng Stoic acceptance. Tanggapin natin ang katotohanan kahit mahirap para mabuksan natin ang sarili natin sa koneksyon na talagang nakakabuti at nagbibigay saysay. Dahil sa linaw ng katotohanan, mas madali nating makakamit ang totoong happiness at love. Hindi kailanman dapat isakripisyo ang values mo. Ito ang mga prinsipyo mo, ang moral compass na humuhubog sa desisyon, kilos, at direksyon ng buhay mo. Ngayon tanungin mo sarili mo, paano kung may relasyon kang humahamon o nagtutulak sa'yo para talikuran ang mga pinapahalagahan mo? Alam kong mahirap, pero ito yung usaping hindi pwedeng baliwalain. At ayun na nga, asahan mong may matinding insight ang Stoicism dito. Para sa mga Stoic, hindi kailanman tama na isakripisyo ang core values. Para lang sa isang relasyon, masyado ba mataas ang presyo para bayaran? Bakit? Dahil ang ating mga values ang bumubuo sa kung sino tayo. Hinuhubog nila ang ating pagkatao. Naiimpluwensyahan ang ating mga desisyon at dinidikta kung paano tayo makikisalamuha sa mundo sa paligid natin. Kapag nagkompromiso ka sa mga ito,
parang nawawala ka ng parte ng sarili mo. At yan ang pagkawala na wala, kahit anong relasyon, ang sulit ipagpalit. Walang saysay ang pumasok sa isang relasyon na hinihingi mong kumilos laban sa pinahahalagahan mo. Baka sa umpisa, maliliit na bagay lang. Pero sa paglaon, dumadami ang mga kompromiso. Unti-unting naagnas ang pagkakakilanlan mo at mga prinsipyo na sinusundan mo sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa mga sakripisyo o kompromiso. Natural na parte yan ng healthy na relasyon. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagtalikod sa pinakapuso ng iyong pagkatao. Sabi ng mga Stoics, ang integrity at virtue ay hindi lang matatayog na ideals, kundi praktikal na gabay para mabuhay ng maayos. Sina Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, lahat sila pinapahalagahan ang pagiging totoo sa sarili, ang mabuhay ng nakaayon sa sariling values, kahit ano pa ang pressure o tukso mula sa labas. Yan ang nagbibigyan ng kabuluhan, direksyon, at sense of purpose sa buhay natin. Kaya kung napapansin mong hinihingi ng isang relasyon na talikuran mo ang pinahahalagahan mo, malinaw na senyales, yan na tumigil ka muna at mag-isip. Tanungin mo sarili mo, naglilingkod ba itong relationship na ito sa pinakamataas na kabutihan ko? Hinahayaan ba nito akong lumago at umunlad? O hinahatak lang ako pababa, pinipilit magpakaibang tao? Hindi madaling sitwasyon, lalo na kung damdamin na ang nakataya. Pero dito, papasok ang Stoic practice ng self-reflection at rational analysis. Mga kaalyado mo yan. Sa pamamagitan ng pag-atras at pagtingin sa relasyon sa lente ng values mo, makakagawa ka ng desisyon na hindi lang tama para sa'yo, kundi nagpaparangal din sa taong gusto mong maging. At tandaan, ang paglayo sa isang relasyon na kumukontra sa values mo ay hindi kabiguan, kundi matapang na gawa ng paggalang sa sarili. Isa itong deklarasyon na pinapahalagahan mo ang sarili mo para tanggapin lang ang mga relasyong nagbibigay halaga, respeto, at nakakaayon sa pinakapuso ng pagkatao mo. Hamunin natin ang sarili nating mamuhay ng taglay ang integridad at virtue na labis na pinuri ng mga Stoics. Siguraduhin natin na ang ating mga relasyon ay sumasalamin at gumagalang sa ating mga values, hindi sinisira ang mga ito. Sa huli, ang paninindigan natin sa values natin ang magtatakda, gagabay sa atin sa pagdaan sa mga pagsubok, at magdadala sa atin sa tunay na kasiyahan. Kaya panatilihin mo ang mga pinapahalagahan mo, mahalin ito, at huwag kailanman magkompromiso para sa kahit sino o anuman. Sa ganitong paraan, hindi ka lang nagpaparangal sa karunungan ng mga Stoic. Ginagawa mo rin ang daan para sa mga relasyong totoo, makabuluhan, at tunay na nagbibigay bunga. Pag-usapan naman natin ang reciprocity, yung balance ng pagbibigay at pagtanggap sa pagitan ng mga tao. Tungkol ito sa mutual support, kung saan pareho kayong may ambag sa relasyon. Pero paano kapag nawawala ang balanse? Kapag napunta ka sa isang one-sided na relasyon na ikaw lang lagi ang nagbibigay at bihira kang tumanggap. Marami sa atin ang naka-experience nito at malayo ito sa ideal. Ang reciprocity ay hindi lang maganda sana, kundi susi sa kalusugan at tagal ng kahit anong relationship. Pag-isipan mo, ang relasyon na isa lang ang laging nagbibigay at ang isa laging tumatanggap ay hindi talaga balance. Pwedeng mauwi ito sa sama ng loob, pagod, at pakiramdam na hindi ka pinapahalagahan bilang giver. Para naman sa laging tumatanggap, pwedeng masanay at umasa na lang. Sinasabotahin ito ang pinaka-essence ng malusog na relationship. Marami ring sinabi ang mga Stoics tungkol dito, partikular sa mutual support. Naniniwala sila sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Pero hindi dapat isasakripisyo ang sariling kapakanan. Para sa kanila, ang ideal na relasyon ay yung harmonious,
at may mutual respect, kung saan pareho kayong nagtutulungan sa paghabol ng virtue at mabuting buhay. Kaya kung stuck ka sa one-sided na relationship, panahon para mag-reflect gamit ang prinsipyong Stoic ng balance at mutual respect. Nire-respeto mo ba sarili mo kung pinapayagan mong magpatuloy yung imbalance? Nire-respeto mo ba ang kasama mo kung hinahayaan mong hindi siya nahihikayat na mag-ambag? Hindi laging nangangahulugan ng paghihiwalay ang pag-address ng imbalance na ito. Pwede itong pagkakataon para lumago kapwa. Magsisimula ito sa communication. Sabihin mo ang needs mo, mag-set ng boundaries, at pag-usapan paano mapapantay ang relationship. Hikayatin mo rin ang partner mo na mag-ambag, hindi lang sa material, kundi sa emosyonal at spiritual na aspeto. Dynamic dapat ang healthy relationships, nagbabago sa panahon, nangangailangan ng effort, kompromiso at openness. Pero dapat nakabase ito sa reciprocity. Pareho kayong naririnig, pinapahalagahan, at sinusuportahan. Yung ganitong mutual support ang bumubuo ng tiwala, nagpapatibay ng connection, at lumilikha ng espasyo kung saan parehong lumalago ang magkarelasyon. Tandaan, ang paghanap ng balance sa relasyon ay hindi kabalastugan. Kailangan talaga ito. Hindi lang tungkol sa pagbibigay, kundi sa pagtanggap din ng suporta, pagmamahal, at respeto na deserve mo. Tungkol ito sa pagbuo ng mga relasyong hindi lang matibay, kundi tunay na nagbibigay saya at kaganapan sa magkabilang panig. Kaya gawing panuntunan ang pag-cultivate ng relationships na balance ang reciprocity. Bitbitin natin ang Stoic ideals ng balance at mutual respect para mabuo ang mga ugnayan na nagpapalakas at sumusuporta sa ating lahat. Kasi sa huli, sa pagbibigay at pagtanggap natin, natatagpuan ang tunay na diwa ng makabuluhang relasyon. Mahirap pag-usapan ang topic na ito, pero mahalaga. Ang abuse sa kahit anong anyo, physical, emotional, verbal, o psychological, ay malinaw at hindi mapag-aalinlangan ng senyales na kailangan mo nang umalis sa relasyon. Ang Stoicism, filosofiya na malalim na ukol sa dignidad, self-respect, at value ng tao, ay mahigpit na kinokondena ang kahit anong uri ng abuse. Ang ganitong ugali ay hindi lang lumalabag sa prinsipyo ng paggalang sa sarili. At kapwa ng Stoics, sinisira rin nito ang samut-saring pundasyon, tiwala at seguridad na dapat pinagtitibayan ng relasyon. Tinuturo ng Stoicism na kilalanin natin ang sarili nating halaga at igiit ang pangangailangang panatilihin ang ating dignidad at respeto sa sarili. Hindi lang ito matatandang aral. Mga praktikal na gabay ito, lalo na kapag may pinagdadaan ng mahirap. Kung nasa sitwasyon ka kung saan nilalapastangan ang mga pangunahing prinsipyo, hinihikayat ng Stoicism na kumilos ka, hindi dahil sa galit, kundi sa paggalang mo mismo sa sarili at sa likas mong halaga. Ang abuso ay sumasagasa sa dignidad at respeto sa sarili. Layunin nitong kontrolin, sirain ang tiwala mo sa sarili, at maghasik ng takot. Taliwas ito sa lahat ng ipinaglalaban ng Stoicism. Ang tugon ng Stoic dito ay malinaw. Maghanap ng tulong at iwanan ang relasyon. Hindi lang mahalaga, kundi kailangan talaga. Isang hakbang itong naka-align sa Stoic na pangakong mamuhay ng marangal at may dignidad, na may pagrespeto sa likas na halaga ng bawat tao. Nagsisimula sa sarili. Walang duda, sobrang hirap ng desisyong iyan. Lakas ng loob at suporta mula sa iba ang madalas na kailangan. Dito papasok ang Stoic na asal ng paghahanap ng karunungan at suporta. Pwedeng mula sa mga nakaranas na ng kaparehong pagsubok o professionals na makakabigay gabay. Ang pagsik ng tulong mula sa pamilya, kaibigan, o profesional ay hindi kahinaan, kundi lakas. Patunay ito ng sariling halaga
at paninindigang mamuhay ng malaya sa pananakit. Hindi natatapos ang Stoicism sa pag-exit mula sa abuso. Pinapahalagahan din nito ang proseso ng paghilom at pagbawi ng dignidad at respeto sa sarili. Tinuturo nito na kahit hindi natin kontrolado ang galaw ng iba, kontrolado natin ang tugon at pananaw natin sa sarili nating kwento. Ang journey ng healing mula sa abuso ay parang stoic journey rin. Pagkuha muli ng kontrol sa sarili mong mundo, pagpapatatag ng mga values, at muling pagbubuo ng buhay na naka-align sa mga pinapahalagahan mo. Maliwanag. Kung ikaw ay nasa isang abusive na sitwasyon, hindi mo ito kasalanan at hindi ka nag-iisa. Ang paghingi ng tulong, pag-asa sa mga sumusuporta, at paglayo mula sa ganoong sitwasyon ay tanda ng sukdulang paggalang mo sa sarili. Mga hakbang ito patungo sa mas dignified at mabuting buhay, gaya ng nararapat. Sa diwa ng Stoicism, alalahanin natin ang kahalagahan ng pag-value sa sarili, pagrespeto sa likas na halaga natin, at aktibong pagtanggal ng sarili mula sa nakakasamang sitwasyon. Manindigan tayo sa pangakong mamuhay ng dignidad, paggalang sa sarili, at paghahanap ng buhay na hindi lang malayo sa abuso, kundi puno ng virtue at kabuluhan. Ang failed communication, matindi ring hamon. Paano kapag pumalya ang komunikasyon sa isang relasyon? Wala kayong napagkakasunduan, tatalo lang ng tatalo, at parang imposibleng magkaintindihan? Hindi ito maliit na problema. Warning sign ito ng mas lalim na issue na kailangang ayusin. At oo, may masasabi na naman ang Stoicism dito. Ang tunay na komunikasyon ay parang lifeblood ng kahit anong nag-flourish na relasyon. Dito natin nasasabi ang needs natin, na ibabahagi ang iniisip at nararamdaman, at siyang pundasyon ng meaningful connection. Kung wala nito, pakiramdam para kang naglalakad na bulag sa relasyon. Hinuhulaan na lang kung ano iniisip at nararamdaman ng isa't isa. Nakadalasan, mali-mali naman. Alam ng mga Stoic ang value ng malinaw at honest na communication. Practice nila ito at tinuro rin sa iba na mahalaga ang makinig, umunawa, at sumagot ng may wisdom at empathy. Kaya ano ang dapat gawin pag bumagsak ang komunikasyon? Una, importanteng kilalanin na ang bigong komunikasyon karaniwan ay sintomas ito ng mas malalalim na isyu. Maaring kakulangan ng tiwala, mga hindi nareresolbang sama ng loob, o simpleng pagkakaiba sa paraan ng pakikipag-usap. Ano man ang ugat nito, itinuturo ng Stoicism na harapin ang problema nang malinaw ang isip at bukas ang puso. Hinihikayat nitong magmuni-muni tayo, tingnan ang sarili nating parte sa hindi pagkakaintindihan, at sikapin ang kalinawan at katapatan sa pakikisalamuha. Si Marcus Aurelius ay mahigpit na tagataguyod ng paggamit ng rason at lohika sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Malamang ay ipapayo rin niya na gamitin natin ang mga kasangkapang ito para lagpasan ang mga isyu sa komunikasyon. Ibig sabihin, umatras muna, alisin hanggat kaya ang emosyon sa usapan, at suriin ng maayos ang sitwasyon. Saan ba sumasabit ang komunikasyon? Bakit? Anong mga hakbang ang pwedeng gawin para mapabuti ito? Ang pagpapabuti ng komunikasyon ay nangangailangan ng kasipagan mula sa lahat ng kasangkot. Tungkol ito sa paglikha ng ligtas na espasyo, kung saan bawat isa ay pakiramdam na pinapakinggan at pinahahalagahan. Kailangan dito ang aktibong pakikinig. Hindi lang naghihintay ng iyong turn na magsalita, kundi talagang sinusubukang intindihin ang pananaw ng kausap. Mahalaga ring magpahayag ng sarili ng malinaw at may paggalang. Huwag magparatang at iwasan ang mga assumption. At higit sa lahat, kailangan ang tiyaga at pasensya na magpatuloy, kahit pakiramdam mo'y parang walang nangyayaring progreso. Paalala rin ng Stoicism
ang halaga ng empatya at malasakit tuwing nakikipag-usap tayo. Lahat tayo may sariling laban, takot, at insecurities. Minsan, ang tila pagkamalamig o pagiging antagonisiko ng iba ay depensa lamang nila sa mundo. Kung lalapitan natin ang usapan ng may empatya, mas nabubuksan ang pinto para sa mas malalim na pagkakaintindihan at koneksyon. Hindi dapat katapusan ng isang relasyon ang palpak na komunikasyon. Sa halip, pwede itong maging pagkakataon ng paglago para sa bawat individual at para sa relasyon mismo. Isang pagkakataon ito para mas makilala ang isa't isa, matuto ng mas mahusay na pakikipag-usap, at mabuo ang mas matibay at matatag na samahan. Kaya kung ikaw ay nahaharap sa hamon ng komunikasyon, huminto muna sandali at balikan ang mga prinsipyong stoic gaya ng linaw, katapatan, at empatya. Gamitin mo ang mga ito bilang gabay sa pag-navigate ng issue. Tandaan mo, ang layunin ay hindi lang para dumaldal ng dumaldal, kundi upang talagang magkaintindihan. Dahil sa tunay at epektibong komunikasyon, doon natin natatagpuan ang totoong diwa ng koneksyon at pagkaunawa, ang pundasyong kinakailangan para sa makabuluhang relasyon. Isipin mo ito, may isang relasyon na sa halip na maging sandigan at aliw, ay parang bagyong patuloy na bumabagabag sa kalooban mo at iniiwan kang balisa. Ang hirap, di ba? Sadyang nakakadrain kapag ang mismong koneksyon na dapat nagpapasaya ay siyang sumisira sa iyong kapayapaan. Malinaw itong senyales na panahon ng huminto at pag-isipan ang papel ng relasyong iyon sa buhay mo. Ang Stoicism, isang pilosopiyang pinanday ng panahon, ay nagbibigay diin sa halaga ng katahimikan ng isipan. Tinuturuan tayo nitong linangin ang panloob na kalmadong hindi agad natitinag ng mga nangyayari sa paligid. Para sa mga Stoics, ang kapanatagan ay hindi lang kayamanang dapat ingatan. Ito ay susi para mabuhay ng maayos. Sabi nila, dapat tayong pagsikapan na manatiling kalmado sa gitna ng pagtaas at pagbaba ng buhay. At kasama rito ang pagharap sa ating mga relasyon ng may talino at pagpili. Ano nga ba ang dapat gawin kung isang relasyon ay tuloy-tuloy na nagpapagulo ng kalooban? Higit sa lahat, hinihikayat ng Stoicism na umatras muna at tingnan ang sitwasyon sa mas malawak at patas na pananaw. Tanungin ang sarili, bakit nagugulo ang loob ko dahil sa relasyon na ito? Ugali ba ng kausap mo? Lumang sigalot? O baka may kinalaman na rin sa mga sarili mong reaksyon o inaasahan? Mahalaga ang self-examination dahil inilalayo ka nito mula sa biglaang emosyon papunta sa mas maayos na tugon. Kapag natukoy na ang dahilan ng kaguluhan, ang susunod na hakbang ay pag-isipan kung ano ang pwedeng gawin. Maayos ba ito sa bukas at tapat na usapan? May hangganan ba na kailangang ilagay o pagtibayin? Tandaan din na hindi ibig sabihin ng Stoicism na basta tanggapin na lang lahat ng bagay. Oo, tinuturuan tayong tumanggap ng hindi natin kayang baguhin, pero hinihikayat din tayong kumilos kung may magagawa pa tayo. Pero kung sa kabila ng pagsisikap ay tuloy-tuloy pa rin ang kaguluhan, baka oras ng tanungin kung anong lugar ba dapat mayroon ang relasyon na iyon sa buhay mo. Hindi ibig sabihin nito na basta sukuan ang lahat ng may problema. Ang mahalaga ay makilala kapag may relasyon na hindi na talaga tugma sa mga pinahahalagahan mo at sa pagnanais mong maging panatag ang damdamin. Ang paglayo mula sa isang relasyon na sumisira sa iyong kapayapaan ay desisyong hindi basta-basta. Kailangan rito ng tapang, katapatan, at minsan, kakayahang magparaya para sa sariling kapakanan. Pero tandaan, hindi layunin ng Stoic ang alisin lahat ng discomfort sa buhay, kundi ang linangin ang tibay ng loob para harapin ang pagsubok ng may kapanatagan. Sa huli, ang mga relasyong pipiliin nating panatilihin
ay kailangan sumuporta sa ating paghangad sa kapanatagan. Hindi ito wasakin. Dapat maging sandigan, nagbibigay ng lakas, pag-unlad, at saya. Hindi ng patuloy na gulo. Kaya kung palaging nagugulo ang loob mo dahil sa isang relasyon, tingnan mo ito bilang oportunidad na magpraktis ng stoic na karunungan. Magmuni-muni, magtimbang, at pumili ng daan na patungo sa kapayapaan. Sikapin nating palibutan ang sarili ng mga taong nagdadala ng katahimikan sa atin, imbis na kabaligtaran. Sa pagganap na ito, hindi lang natin kinikilala ang turo ng mga Stoics. Ginagalang din natin ang sariling paglalakbay, papunta sa isang buhay ng kapayapaan, layunin, at tunay na kasiyahan. Tandaan, malaki ang epekto ng kalidad ng ating buhay sa kalidad ng mga relasyon natin. Tungkol ito sa balanse, pagtanggap sa katotohanan, paglinang ng respeto, at higit sa lahat, pagpapanatili ng mga koneksyon na nagpapayaman sa buhay natin. Hindi iyong sumisira ng ating katahimikan. Habang nagtatapos tayo ngayon, sana baunin mo ang mga prinsipyo ng Stoicism na napagkwentuhan natin. Gawin mo silang ilaw sa pagharap mo sa hamon at saya ng iyong mga relasyon. At alalahanin mong nasa iisang paglalakbay, tayong lahat, papunta sa kapanatagan, kabutihan, at karunungan. Hakbang, desisyon, at relasyon kada araw. Kung na-inspire ka ng usapang ito, napalalimin pa ang pagkaunawa at paglago, imbitado kitang sumilip pa sa ating paglalakbay. Sa iyong screen, makakakita ka ng isang playlist na magdadala sa iyo sa mas malawak na mundo ng Stoicism, mga prinsipyo nito, at paano sila pwedeng i-apply sa bawat aspeto ng buhay mo. Sige na't mag-click ka na. Ituloy natin ang pag-unlad, hamunin ang sarili, at hubugin ang buhay na sagana sa kabuluhan at saya. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Sa susunod ulit, patuloy mong hanapin ang kapanatagan. Patuloy na magpursige sa karunungan. At tandaan, sa habing ng buhay, magkakaugnay tayo sa ating pagkatao at sa pagnanasa nating mabuhay ng mabuti. Kita-kits sa susunod na video.